Yun, na-appreciate ko yung ano niya, blind spot monitoring. Sa likod namin, may makulit na Innova na nantututok. You know? Nagmamadali. Maganda yung balance, maganda yung handling. Maganda. Hey guys, welcome back to Team DTV, and today we are here at the 13th Philippine Electric Vehicle Summit dito sa SMX Convention sa may MOA. Alright? And this time, the Jetour X70 Lightning IDM is available for a test drive. So medyo sinuswerte tayo because I have really been wanting to test drive this vehicle. This is being compared against our Panchita, di ba? So tingnan natin. Since, you know, I've been driving the Sea Lion 6 for almost a year now. And tingnan natin. Okay guys, so nandito na tayo sa loob ng Jetour X70 Lightning IDM, no? And we are just waiting for the driver, yung mag-guide sa atin for the test drive. And while waiting, kasama natin dito si Oliver. Yes. Sa sales ng Jetour Quezon Avenue, yung main branch ng Jetour. Right? So habang nag-aantay, bigyan niya tayo ng konting orientation about the interior and yung mga basic functionalities. Sige sir, take it away, Oliver. Yes. Jetour X70 Lightning IDM is a 1.5 turbocharged engine po siya. It's a plug-in hybrid na po siya. You can use gasoline and you can use gasoline. If you want to use a full electric, you can use also a full electric. That's the technology of plug-in hybrid po. Then we have a 540-degree camera also. So 540 kasi ibig sabihin pati ilalim nakikita niya, Yes right? po, yes po. Pati po ilalim pwede niyo Ayun, po. so pwedeng transparent. Yes po. Okay. Then if there's a pet, there's a at the base po, may masisense niya po kung ano yung nasa ilalim, kung dog ba or cat. Kung gumagalaw po yung buntot, gumagalaw din po diyan. Okay. Apo, then we have also a Sony speaker. Naka-Sony speaker na po tayo. Okay. Sony speaker, and our seat is ventilated. Ilang speakers to lahat? Bali 8 po. 8 speakers. 80 speaker Oh, po. okay, Opo. nice. Then meron na rin po siyang dashcam sa harap po. Oh, okay. Built-in kasama Built-in. dito. Yes po, kasama Nice. na po siya. Okay. And Carbit na po. Carbit Play Carbit. po. Carbit. Ano yun? Android CarPlay po kung tawagin. So parang naka-mirror. Apo, mirroring. Naka-mirroring lang siya. Wala siyang Android Auto. Okay. I'm more interested sa paano kung gusto mo siyang pure EV. May switch ba to ng Yes sir, EV? you go here in the PHEV. Okay. Punta po kayo sa PHEV, then there's a intelligent mode and mandatory mode. The intelligent mode, this is the automatic. Nag-mandatory naman po tayo, dito po natin makokontrol kung hanggang gusto nyo po ng full electric, pwede po dyan. Okay. Apo, kung ilan speed, pwede rin po Ibang dyan. pagkakadesign, no? Then we have wireless charger and Nice. Ilang watts yung wireless charging? 60 watts na po siya. Wow, 60 watts. Yes po. May air vent. Ayun, meron. Yes po, meron na rin Oh, po. kasi malakas ang 60 watts. If you want to, So dito more on nakafocus dito yung yung interior temperature mo, Apo, yung lahat po aircon, lahat. lahat po. Pati Nice. there's Nakahiwalay. ion Air purification. Apo, nagtatanggal siya ng mabahong amoy. Okay. So, saka nagpipilter po siya ng mga virus. So ito yung medyo unique sa kanya, no? Medyo bago sa akin to. Typically, yung controls mo for the seat is usually nandito mismo sa seat, sa gilid. Pero ito nandito sa door side. So, well, the same, alam naman na natin to, recline, forward and backward, right? Tapos, yung yung two front seats lang naman, no? Yes, there's a May ventilated seat. ventilation and heating. Ayan. Sa likod, wala na. Wala na po. Okay. Okay, bago tayo mag-start, mag-drive, konting familiarization lang muna. So, nasan dito ang battery? Ito po. Yan. Ito. 35%. So, ang SOC natin right now is 35%. You can range up to 28 kilometers. Yan yung range niya. So eto E and F, empty, full. Yes. So, papunta dito pag fully charged. Yes. Okay. And then, eto yung power consumption natin. Apo. So, kapag tumatakbo ko ilang kilowatts, and then pababa, dito negative kung nagre-regen. Apo, tama. Okay, correct? Tama. And then dito sa kaliwa, this is our speedometer. po. Apo. Tapos ito naman yung fuel gauge natin. So, Apo, tama. the same way, empty to full. Okay, tapos EV, then ito yung eco mode, yung drive mode natin. So ngayon, kung gusto kong, eco mode muna, and then later, kung gusto kong
mag-change ng drive mode, Dito, pull down, pull down. nandito drive mode, eco mode, normal, sport. and sport. Wala dito, walang pindutan dito physical. Apo, wala po. May ilaw po. Okay, so ito yung Susukutin electronic niyo lang po yan, sa electronic parking brake, tapos ito auto hold, hazard, hazard. hill descent control. Oo, tama Tapos po. ito yung parang joystick mo pang control ng infotainment. Yes, tama Right? po. Ayan, dyan. So, ito, cancel, home, blah, blah, blah. So, ang sinasabi ni Oliver sa atin is kung ayaw natin mag-pull down dito, pwede mo naman daw kontrolin via here. Pero, basically, kokontrolin mo lang din yung, ayan, yung cursor. So, dito ka pa rin talaga sa menu. Walang physical na key, na button dito to switch between the drive modes. Yes, Okay? tama po. Sige, takbo na tayo. If you want to use the Sige. full electric, you go in PHEV. So, PHEV muna. Yes, sir. Gusto ko kasi mandatory, Then full EV click mo lang po tayo. yung full EV. Full EV tayo. Ayaw niya. Apo. Kasi siguro mababa ang SOC. Oh, pero 34 pa tayo eh. So, dapat pwede pa. Diba? Try nyo po muna paanda rin, sir. Sige, intelligent mode. O, intelligent mode lang muna po tayo. Sige. Pasok po dito sir. Mga 1 week po tayo. Okay. So, malinaw yung yung camera. Yes po, Yung HD 360 camera. Malinaw. 540 po. And 540 po yung camera. ramdam ko kaagad, naka-eco mode tayo, ibang acceleration, Apo. mabilis. Ganun po talaga. And po. medyo mahaba yung niya, yung uso niya. So medyo nag-a-adjust ako sa pagmamaniobra sa steering. Kasi kanina medyo late yung pag-steer ko. Kaya umatras tayo ng konti. Now, susubukan ulit na mag-mandatory and then EV. Mukhang ayaw kasi. Ayun. Pero umaandar yung gas eh. Umaandar yung gas. Wala, ini-HEV niya talaga. Tapos kanan po sir. Pag Kanan din. nag-mandatory tayo, full EV lang. So, kinakapa namin ni Oliver, hindi lang namin kabisado. Feeling ko meron tong threshold. May certain SOC ng battery na dun lang siya papayag na mag-mandatory ka or mag-full EV. So anyway, today, what we're going to do is parang initial impression lang, Yes po. Babalikan natin si Oliver sa Quezon Ave. Gagawa tayo ng mas thorough, mas in-depth na review nito para alamin natin yung mga detalye. But right now, we'll just do a quick initial impression lang. Okay? Number one, in terms of yung mga screen dito, ang maganda yung contrast, maganda yung saturation, kahit maliwanag, ayan tirik yung araw, very very visible yung screen. And yeah, of course I like it. And then Meron po tayong full panoramic sunroof na rin po. tapakan natin saglit. Sa eco mode. 60. Maganda acceleration. Maganda rin ang suspension. Maganda ang NVH. Medyo feeling ko lang medyo overinflated ang gulong. Tansya ko lang naririnig ko lang yung gulong. But other than that, wala akong masyadong naririnig from the other cars. Itong mga bus sa labas, wala. Nakasil po tayo sa loob. Yeah, maganda ang NVH. So, pepreno lang ako ng medyo mabigat Sige lang po. Nice. Medyo malalim lang but maganda yung preno. So dito makikita mo, papakita siya ng mga images ng mga car sa unahan. Maganda yung yung screen dito. Flat bottom, maganda yung space ko dito, di mo mabangga yung leg ko ay yung knees ko. So may blind spot detection, Meron? Meron din po. Ayan, Meron din Nice. Diretso tayo. po. Apo, kasama Okay. ng ADAS po. Naka-activate ang ADAS, Apo, naka-activate po always. Yan. Yun, na-appreciate ko yung niya, blind spot monitoring. Sa likod namin, may makulit na Innova na nantututok. Nagmamadali. Yes. Maganda yung balance, maganda yung handling. Apo. Maganda.
Okay, so kakanan tayo dito, automatically nag-turn on yung 360 camera. Now, after this turn, gusto kong subukan kasi may clear lang yung tatakbuhin natin eh. Sir, lipat natin ng ibang drive mode. Drive mode, sir. Normal. Normal mode. Normal. Aggressive ng konti, naramdaman ko. Usually, itong normal, hindi mo masyadong mararamdaman yan sa initial eh. Doon yan sa mga pag tumakbo ka ng mga 20-30, doon yan nagkakaiba sa eco mode eh. Tingnan natin kung ganun din ang case. That's just based on my experience driving many other hybrids na, no? So, tingnan natin kung kay Jetour ganun din. Habang nasa traffic tayo, pag-usapan natin yung interior. Very premium din ang feeling. Uy, meron pala siyang ganung texture, oh. Pakita mo. Ito, oh. Nice. So, anong color to? Burgundy? Burgundy po. Burgundy. We have two interior design po. Yung, Excuse me. Brown and white po yung interior design ng Pebble Gray and White So Coral. makakapamili ka rin? Opo. Bali, 4 po kasi yung kulay nito, sir. Oh. Yung Marble Gray and Jade Green, ganito po yung interior design niya. Okay. Burgundy po. Tapos napansin ko yung aircon vent niya sa gitna, 3 eh, no? Opo, sir. Usually, ano lang to eh, 2 eh. Opo. Sobrang lamig din po ng aircon niya, sir. Yeah, malamig yung AC. Kasi nga po, hybrid plug-in po. Tsaka very, very premium ang feeling nitong louver, oh. Ayan, oh. Mukha siyang very premium. Parang part ng mamahaling bracelet ng mamahaling relos. Ito, yung parang part ng chain ng bracelet. Ganda texture and you know, very premium yung feeling, yung touch. Ayan, yung pag ginalaw mo siya. Maganda to. Very classy yung dating nitong dito sa front. May voice command din ba to? Wala pa pong voice. So okay, walang voice command. Okay. Tapos, so plug-in to, pag binili ba, may kasama na siyang charger. May kasama pong charger saka discharge po. Yung charger niya, portable lang o yung wall charger na ini-install sa bahay? Portable and wall charger. Pareho? Standard po. Okay, so libre na yun. Wala nang di nabibili ng separate. Libre din po yung para sa discharge. Yung discharge, yun yung V2L. Sa BYD ang tawag nila V2L. Opo. So kasama na rin pag binili mo. Kasama na rin po. Nice. Pag dalawa Okay. yung unit nyo, pwede nyo pong i-discharge sa bahay. Ilang variants ba yung X70? Kasi ito Dalawa X70 po, Lightning. Bali 5 po yun, yung 3 wala na po. Okay. So right now, ilan na lang? Bali 2 na lang po. Ano yung isa? Ay, tama, dalawa na nga lang. Okay. Ito X70 Plus po is pure gasoline. Pure gasoline, yung Tapos, X70 Plus. Itong IDM is plug-in hybrid na po. Okay. Dalawa na lang po yun. Anong price nito ngayon? This one is dating presyo po nito 1.678 naging 1.578 na lang po. 1.578 na lang to ngayon. Oh, okay. Yung Then, Plus, yung gas? May less pa pong 200,000 discount yun. 1.499 naman po yun. I see. Okay. Much better this one, sir. Siyempre, doon ka na sa plug-in hybrid. Mas makakatipid ka ng Mas gas. malaking tipid, tsaka iba ang takbo nito. Totoo yan, sir. Nice. And then up here, I like the black headliner. No? Alam niyo naman, bias tayo sa mga black headliner. Yan talaga mga gusto ko. So, meron tayong vanity mirror with LED lamp. Pareho din sa passenger. Nice. Tapos, meron kang LED lamps dito. Dito. Okay. LED map lamps. Tapos, may eyewear holder. And of course, yung controls mo sa sunroof. Meron ba yung special function to? Wala Or po, cover sir. lang? It's a regular rear mirror. Okay, pwede na pala tayo kumanan. Napadaldal ako masyado. Nice, maganda. Ano palang size ng battery nito? What do you mean, sir? Yung size ilang kilowatt hour? 26.4 po. 26.4? Opo. Oh, malaki 26.4. Tapos anong klaseng battery niya? Lithium ion plus Phosphate. Okay. 26.4. Malaki. Kumusta dyan, Madam Pea, sa likod? Second row? Okay naman. Maluwag, no? Okay, so nag-switch na tayo ngayon to sport.
tingnan natin. Wala namang NCAP dito, di ba? Wala naman po. Sport mode. Okay, sige. Tawid muna kayo para may buwelo ako sa unahan. Okay, tapakan ko ha. Apo. Let's go! Wow, umiyak ang gulong. Nice. Maganda acceleration. And guys, take note, 4 kami dito ha. So, maganda acceleration. Maganda ang NVH. Ulitin ko, maganda ang NVH. Guys, kung familiar kayo dito sa may San Miguel Bay, dito sa likod ng MOA, mahangin dito. Pag hindi maganda ang NVH ng sasakyan mo, ramdam mo yung buga ng hangin yan dito sa mga bintana. Right now, it's so quiet. So, nung nag-sport mode tayo, Mas naging aggressive. of course, naging mas aggressive siya right from umarangkada na talaga. Malaki ng difference sa sport. Malaki ng difference sa eco tsaka sa normal. And then, medyo nag-stiffen yung steering wheel. So, yan naman ang typical na behavior kapag ka nag-sport mode ka. And then, meron ka ring tunnel dito, may mga USB ports. 60 watts po dito yung USB po. Alam mo, ito talagang gustong-gusto kong ginawa ng mga Chinese cars nung dumating ang mga EV sa atin. Yes po. Yung niredesign nila dito, yung ginawa nila nilagyan ng storage. Another space po. Oh. Apo. Kasi sa iba, nagiging useless lang na isang malaking tunnel lang dyan na hindi mo magamit eh. Ito po, natutupi rin po to. Butterfly seat na rin po siya. Oh, okay. Nice. So pwedeng ihawakan yung ulo mo, ano? Pwede nyo ihataw yung sasakyan nyo dito, sir. Ganda. So dapat ma-test drive natin ito ng mas matagal-tagal, no? Bibisitahin ka namin sa Quezon Avenue, Oliver. Yes po, tama po. Visit po kayo doon. Kontakin nyo lang po ako, sir, para i-appointment ko po kayo, Oo. para ma-guide ko po kayo. Tsaka mas kalikutin pa natin yung Apo, iba pang bali, features nito. About, i-confirm ko lang po para i-double check ko para sa next time na mag-vlog po tayo. Oo, alam na natin yung... alam po natin kagad Oo. yung sasagot natin. Tsaka i-fully charge mo na Apo, i-fully charge natin po natin. para ma-testing talaga natin. So, subukan nga natin yung aircon vent. So, dito lang, ano? Hindi, yung ventilation. Apo, So umaandar na pala. Apo, kanina pa po yung sa inyo. Medyo kulang lang ng konting buga ng no? Hangin, sir. Di ko masyadong napansin na umaandar. So ngayon, nung pinatay ko, ayun, doon ko na naramdaman na wala na siya. Ngayon, nilagay ko siya sa... Hangin na po yung Oo. naramdaman ng katawan. Pero medyo kulang lang, sana mas malakas-lakas. Oo. Pero okay na rin kaysa wala. Okay, kung gagamitin nyo yung V2L or sa terminology ni Jetour, it's discharge. Punta ka ng home, punta ka ng FEB, Yes po. and then energy, charge, eto discharge. Oo. Yan. And then discharge on. So dapat naka-ready na rin dapat yung cable nyo. And guys, take note, kasama na raw yung discharge cable or yung V2L cable. Kasama na. Okay, next, gusto kong makita yung behavior ng regen niya, no? So, takbo tayo ng mga 20, 30 kilometers per hour. Pag bitaw ko ng accelerator, ayun, nagre-regen na siya agad. So, may negative 10. Ngayon, balik ko ulit ng 30, pepreno ako, mas bumibilis. Pag tumatapak slightly sa preno, pakitin ko ng mga 45, tapak ng konti, parang about the same. Pareho lang. Tumapak ka sa preno or hindi, the same lang din yung regen niya. Okay. Okay guys, so what we did just now is, just an initial impression of the driving experience of the Jetour X70 Lightning IDM, no? Hopefully, makabalik tayo kay Quezon Avenue, Jetour Quezon Avenue, so that we can do a more thorough review. Like for example, etong dito second row, hindi ko pa masyadong na-experience, but initial impression ni Madam Pea, maluwag daw. Ayan, no? So, ang haba ng extra legroom niya, and then hindi pa natin nare-review ng maayos yung dito sa third row. Guys, remember, the Jetour X70 Lightning IDM has a third row seat. So, yan, babalikan natin yan. We'll talk about some more of the details, the functionality, yung mga settings ng SoC niya, how the full EV, yung mandatory works, and other functionalities pa that, more details so that we can provide better comparison versus the C-Line 6.
So for now, hanggang dito lang muna and punta naman natin susunod yung Jetour T1. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.